Hi guys, it's me Shalab and welcome back to my YouTube channel. Today is another day, another video, and another vlog. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and click the bell button para ma-notify ka sa mga bago updates sa mga videos ko. So for today's video, nandito nga pala tayo sa may Jollibee, sa may monumento, dito sa malapit sa LRT, malapit sa may Victory Mall. Invited tayo sa anak na kasamahan ko sa solo parent. Actually ko, solo parent officer ko siya, pero parehas na rin kami hindi officer. Parehas na rin kami may kanya-kanyang buhay at status ngayon. We both happy naman kahit hindi na kami officer, at least kahit papano still member pa rin ako and siya. Never mind, ayoko makialam sa buhay niya. At syempre, respeto na lang din kung ano magiging desisyon ng mga kapwa natin, di ba? Hindi na dapat natin pakialaman pa yun. At kung hindi naman siya naging ganun sa atin, bakit kailangan natin siyang ganunin, hindi ba? Sadyang hindi natin mapipigilan na meron talagang mga tao na nakikialam talaga ng buhay ng iba at hindi kayang manahimik. Ewan ko ba kung ikamamatay nila yun, pero by the way, change the topic, hindi naman tayo nakikipag-away dito. At ayun na nga, no, na-invite nga tayo. Actually, unexpected to. Di ko kasi akalain na makakasalubong ko siya dun sa may center at na-invite kami, and sabi niya yung anak niya magbo-birthday at yung anak niya magbibinyag. Parang kailan lang, sobrang bilis ng panahon ngayon, bibinyagan na yung anak niya at 1 taon na rin. Share ko lang din yung samahan namin na to, sobrang solid, never kami nagkatampuhan na nag-away na itong taon na to. Nagkaka-openan man kami ng mga kanya-kanya namin problema sa buhay, pero never namin binackstab ang isa't isa. Ayun yung pinaka-solid na friendship na masasabi mong dapat pagkatiwalaan. Meron kasi yung hirap pagkatiwalaan, hindi mo alam na sinashare na rin pala sa iba. Actually, di lang naman siya yung kaibigan na nag-share sa akin ng problema niya. Marami din naman, pero never talaga ako nagkwento kasi ayoko talaga ng ganun. Kaya nire-respeto ko sila kasi gusto ko ganun din nila ako respetuhin. Tapos magugulat ka, may issue ka na kasi dagdag bawas ang kwento niya sa iba. So ano pinaglalaban mo dito? Ha? Haha, charot lang. So ayun na nga, hindi ko akalain na makakasabay ko nga pala sa bus si Tita Nora. Solo parent officer din siya katulad namin dati. Noong una talaga hindi ko siya napansin kasi umaambon at nakatakulob siya. Tapos nung malapit na kami sa Jollibee, narinig ko yung boses niya, kinakausap niya yung apo niya, siya pala yun. Sino ba namang hindi makakakilala kay Tita Nora, napakaingay ng bunganga niyan, charot. Pero ayun lang, onti kaalaman lang, hindi ko talaga sila tita, sadyang ganyan lang ako rumispeto sa mga nakakatanda sa akin, tita o mami ang tawag ko sa kanila. Actually, invited din dito si Mami Natalie at si Vice President Ruben, but hindi ko sila nakita, maulan kasi baka hindi na rin natuloy dahil masama ang panahon. At may mga kanya-kanya rin naman silang trabaho. Hindi ko kasi maalala kung linggo to, pero alam ko may pasok din kasi si Mami Natalie kahit linggo at si Sir Ruben. So ayun na nga, sobrang nag-enjoy kami ng anak ko. Kaya lang, takot talaga siya sa mga nakamaskot, maging sa clown. Kaya ang hirap talaga minsan isama ni Yana sa mga birthday parties kasi umiiyak siya, tumatakbo or sumisigaw talaga siya pag lumalapit yung mga mascot o yung mga clown. Kaya minsan hindi niya rin gaano na-enjoy kasi natatakot talaga siya, umiiyak o nagtatago siya sa isang gilid. Hindi ko rin alam kung bakit siya takot na takot sa mga clowns and sa mga mascot. Pero sa tingin ko naman ay nag-enjoy siya kasi may mga candy siya at nakakain siya ng pagkain dito sa Jollibee. May onting share lang din ako. Alam niyo bang sobrang saya ko nung araw na to? Wala lang, sobrang babaw rin kasi ng kaligayahan ko. Sa simpleng bagay, mapapasaya niyo na ako. Pero bago yun, sasabihin ko kung bakit. Never kasi ako na-invite sa mga ganitong parties. Hindi ko sinasabi yung ngayon taon na mula pagkabata ko, never talaga ako na-invite sa ganitong party. Hindi ko alam pero minsan kasi iba rin kasi yung pagka-curiosity ko sa isang bagay. Like for example, ano kayang feeling ng mga na-invite sa mga nagbe-birthday sa Jollibee, McDo o sa iba pong mga fast food. Kaya feeling ko talaga dream come true to nung araw na to kasi kahit papano si Yana na-experience yung ganitong bagay dahil kahit maliit pa siya. Kung makikita nyo sa clip na to, umiiyak si Yana. Takot talaga siya sa Jollibee. Lumapit kasi yung Jollibee sa kanya para makipag-appear. Kaya lang takot talaga siya. At oo, magkasama kami ni Tita Nora sa isang table. Nagtabi na lang din kami kasi wala kami kaanong kakilala ng mga bisita. At isa pa, inaantay din kasi namin sila Mami Natalie at si Sir Ruben, kaya lang hindi nga sila nakapunta. And anyway, share ko lang din, sobrang proud na proud ako kay Joanne. Talaga, sobra. Dahil akalain nyo yun, sa kabila ng mga pinagdaanan at problema niya
sa buhay na bigyan niya ng ganito kagarbong birthday at binyag ang mga anak niya. Hindi ba't sobrang nakaka-proud yun? Meron kang achievement na ganitong nagawa sa mga anak mo. Na kahit sino at anumang mga material na bagay, hindi mapapantayan ng kahit sino yung mga ganitong bagay na magagawa mo para sa anak mo. At isa rin sa mga best achievement namin bilang mga isang magulang, yung mga bagay na hindi namin naranasan noon ay may pararanas namin sa mga anak namin ngayon. Hindi lang yun, pati sa mga special na kaarawan o okasyon para sa kanila. At least memorable yan para sa kanila at isa yan sa best achievement na kaya naming ibigay o maiparamdam sa mga anak namin na kung gaano namin sila kamahal at maipakita namin yung effort kung paano maging isang magulang o magpakamagulang sa kanila. Hindi man perfect, minsan simple lang sa mata ng iba pero hindi mo alam kung gaano yung mararamdaman o gaano kasarap sa feeling yung maramdaman mong sobrang saya ng anak mo dahil naibigay mo yung ganitong bagay sa kanila. Sobra-sobra kayang saya na makita mo mapapasaya mo anak mo, lalo kami, lalo para sa amin kasi solo parent kami, kasi bihira sa ganun na kumpleto ang pamilya, maayos na trabaho pero hindi kayang ibigay yung ganitong bagay sa mga anak nila kasi minsan mas nagpo-focus sila sa pagpaparami ng pera. Hindi ko sinasabi yung parang umiikot ang mundo nila sa mga ganon, pero syempre kasi meron kasing mga magulang na nakafocus sa work na hindi na maibigay yung oras at tamang pagmamahal sa mga anak nila. Oo, which is ginagawa nila yun para sa mga anak nila, pero hindi kasi matutumbasan ng ganitong mga bagay yung pera eh. Iba kasi yung memory sa luho na kayang ibigay ng magulang, kaya sobrang proud kami sa mga ganitong kapwa namin solo parent na kayang mag-provide ng ganito na which is hindi tumitingin sa pera, yung hindi nanghihinayang basta para sa anak kaya kong gawin, yung parang mga ganon. Pero hindi ko naman nilalahat, pero meron kasing ganon. At hindi ko naman sinasabi na maging perfect tayo, pero syempre kasi lesson learned na lang din sa mga magulang na grabe yung mga yung merong mga anak na nagre-rebelde, meron kasing mga ganon. Which is tatlong kasing bagay yung dapat pina-priority as a parent: love, time, and attention. Dapat hindi yun mawawala kasi iba pa rin yung pera eh. Hindi mo mabibili yung saya gamit ang pera, pero yung magagawa mong memory, baon-baon nila yan hanggang paglaki. Ayan yung kaisa-isang bagay na kaya nilang i-treasure at kaisa-isang kayamanan na kaya nilang ipagmalaki at kailanman hindi mananakaw ng kahit sino man. At hindi sa lahat ng bagay luho o makakapagpasaya sa isang anak, kundi ang atensyon at suporta na ipinaparamdam mo para sa kanila. Hindi lahat ng mga anak ay material na bagay ang magpapasaya sa kanila. Minsan gusto nila yung simpleng bagay na kayang-kaya mong ibigay pero hindi mo kayang ibigay kasi mas nagpo-focus ka sa bagay na hindi naman na dapat doon lang yung atensyon mo.